Good morning everyone. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Tuesday at ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay again, continuation ng ating series on the Book of John. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang John 3:22 hanggang 36. Samahan po ninyo ako at atin pong babasahin ng mga talata. Pinamagatan ko po ang mensahe ngayong umaga na He must increase. John 3:22 to 36. After this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside where he spent some time with them and baptized. Now John also was baptizing at Aenon near Salim, because there was plenty of water and people were coming and being baptized. This was before John was put in prison. An argument developed between some of John's disciples and certain Jew over the matter of ceremonial washing. They came to John and said to him, "Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, look, he is baptizing and everyone is going to him." To this, John replied, "A person can receive only what is given them from heaven. You yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens to him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine and is now complete. He must become greater, I must become less. The one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever has accepted it has certified that God is truthful. For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. The Father loves the Son and has placed everything in his hands. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pag-aaralan. Mga minamahal kong mga kapatid, one of the greatest struggles in the human heart is this. We want to be seen, we want to be recognized, we want to be exalted. Kung hindi nyo po yung pinaniniwalaan, hindi ko po kayo pwedeng pilitin, pero iyan ang realidad ng buhay. Ang bawat isa sa atin, gusto natin ay nasa spotlight. Ang bawat isa sa atin ay gustong sumikat. Kaya nga ngayon, kung inyong obserbahan ang social media, ang Facebook, ang YouTube, at ang iba't iba pang mga social media platform, ginagawa ang lahat ng paraan para mapansin. Hinahanap ang lahat ng pwedeng gawin para lang sa views, para sa likes, para sa share, para mag-viral ang anumang bagay na kanilang ipopost. We want recognition. We want to be somebody. We want to be exalted. Kaya iyan po'y katotohanan. Kaya nga yung iba halos isanla ang kaluluwa para lang sumikat. Yung pong iba talagang gagawin ng lahat ng paraan para lang sa boto, para makakuha ng approval ng tao. So, hindi po ito mga kapatid naiiba pagdating sa ministeryo, pagdating sa paglilingkod, even in the ministry, even in the church, even in serving God. There is always a subtle temptation
to make it about ourselves. Kaya nga mga kapatid, kung ating susuriin, wala tayong ministeryo. Ang ministeryo ay sa Panginoon. Tayo'y instrument lang. Amen? Wala tayong simbahan. Kaya minsan napapapikit ako pag sinasabing, Lord, bantayan mo ang aming simbahan, pagpalain mo ang aming simbahan, tulungan mo kaming mapalago ang aming simbahan. Mali! Kasi ang simbahan ay pag-aari ng Diyos. Tayo ang simbahan. We are the church. The people are the church. Not the building, not the organization per se. Tayo po'y instrumento lang ng Diyos. So, dito po sa ating pag-aaral ngayong umaga, ating patutunayan na maging nung araw, maging nung panahon ng ating Panginoon, merong tendency ang tao na makipagpaligsahan pagdating sa paglilingkod at makakuha ng recognition at exaltation ng kanilang mga sarili. In our passage today, we meet a man who understood something deeply humbling and profoundly freeing. Dalangin ng aking puso na matutunan natin ang mensaheng ito sa pamamagitan ng example ng lalaking ituturo ng Diyos sa atin ngayong umaga. At ito'y walang iba kundi si Juan Bautista. The message of John the Baptist is very life-changing. Kaya kung may pastor na nakikinig sa atin ngayon, o leader ng simbahan na nakikinig sa atin ngayon, o mga kabilang sa konsilyo o anumang uri ng ministeryo, listen to me. This message is simple yet life-changing. Ano ang sabi ni Juan? John 3:30. Sa ibang salin, ang ginamit ay ganito, He must increase, but I must decrease. Mga minamahal kong mga kapatid, this is not just a statement, it is a way of life, a theology of humility, and a call to every believer. Hamon sa bawat isa sa atin, kung mananampalataya tayo ng Panginoon, kailangang si Jesus ang maitaas at tayo ay dapat maibaba. Can we say amen to that? Now, pag-aralan natin, ano ba ang context? Saan ba nanggaling ang katagang ito ni Juan? Bakit niya sinabi ito? Kanino niya ito sinabi? He must increase, but I must decrease. At this point, sa ating mga talatang binasa, sa Gospel ni John, Jesus was began his public ministry. Side by side with John. Naalala nyo naman, nung nakalipas natin pag-aaral, idiniklara na mismo ni Juan. Sabi ni Juan, Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Binautismohan ni John ang ating Panginoong Jesucristo at nagdeklara ang tinig mula sa langit na nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong sundin. At sa kanya, sa ating Panginoon, bumaba ang Espiritong Banal sa aniyong kalapate. Doon sa bautismo ng ating Panginoon na ginawa ni Juan, manifested the three person of the Holy Trinity. At nagpasimula ang Panginoon na gumawa ng ministeryo katulad pa rin, kumbaga side by side sa paggawa ni John ng kanyang ministry. So Jesus has begun his public ministry at ang kanyang mga disipulo nagbabautismo na. So Jesus' disciples were also doing baptism. Ganon din ang kay John. John the Baptist is still doing his ministry. Hindi pa siya hinuhuli eh. Dito po sa ating binasang talata, bago hulihin si Juan, nangyari ang bagay na ito. At alam naman natin, nung hinuli si Juan hindi na siya nakalaya, pinugutan na siya ng ulo at inihandog sa platter. Well, sa ibang pagkakataon nating pag-aaralan yan.
So dahil po sa bagay na ito, nagsisimula na ng ministry ang Panginoong Hesus, nagpapatuloy pa rin naman si Juan at ang kanyang mga alagad na nangangaral at nagbabautismo, nagkaroon ng tensyon. Ito ang tensyon. The problem of comparison. And this is very common. Ang mga miyembro nagkukumpara ng pastor. O bakit yung pastor na yun ang husay? Yung pastor namin nakakaantok. Oy, bakit yung pastor na yun ang husay magpaliwanag? Naku, yung pastor namin utal-utal. So, nagkakaroon ng comparison. Yung iba, oy, ang ministry namin ang lagu-lago. Ang dami-dami na miyembro. Kayo, wala naman kayong miyembro. Yung building namin, ang laki-laki. Ang ganda ng facilities namin. Kayo, nangungupahan lang. So, meron talagang problema pagdating sa pagkukumpara. At noon pa man, nangyari ito. John 3:22-26. Diyan ang sabi, si Jesus at ang kanyang mga disipulo nagpunta na sa iba't ibang mga countryside kung saan nagbabautismo sila. Sa verse 23, now John also was baptizing. So ano pong nangyari dyan? Sa yung verse 26, they came to John, yung mga alagad ni John, at nagsumbong. Sabi nila kay John, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about. Ano yung testimonya ni John? Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Yun yung testimonya ni John, di ba? The one you testified, sabi ng mga alagad, parang ganito ang sabi Yung sinabi mo na, nagtetestimonya ka na siya ang kordero ng Diyos, tingnan mo ngayon, nagbabautismo na rin. At ang malungkot, ang sabi ng mga alagad ni John, nagpupuntahan na sa kanila yung mga tao. Nag-aalisa na sa atin at pumupunta na sa kanya. So, they were essentially saying, Jesus is becoming more popular than John the Baptist. People are leaving and going to him. So mga kapatid, hindi si John ang may puso nito. Hindi si John ang nagrereklamo, hindi si John ang nagkukumpara, pero yung mga taong nakapaligid kay John. And they're saying to John, Rabbi, people are leaving you and going to him. This is the danger of comparison. Mga minamahal kong mga kapatid, even today, we struggle with this. Ano-anong ginagawa natin? We compare ministries. Malaki yung amin, maliit yung sa inyo, malago kami, hindi kayo malago, mas magagaling yung mga leader ko, yung mga leader nyo hindi. We even compare churches. We compare influence. Yung pastor namin nasa social media. Yung pastor namin nasa television. Yung pastor namin nasa radyo. Yung pastor namin sikat. May influence sa politics. And we even compare recognition. Yung pastor namin tumakbo pang presidente. Yung pastor namin nagpatigil ng lindol. Etc. Etc. And this comparison leads to, one, jealousy. Inggitan. Insecurity. Kapag malitang simbahan mo, pakialamdam mo, hindi kayo sinasamahan ng Diyos. Pag ang simbahan ninyo ay mga pinagtagpi-tagping nyog lang at ang bubong nyo, yerong mainit, nai-insecure kayo. Kasi yun ang basihan at tinitingnan natin na ang basihan ng matagumpay na ministeryo ay yung naglalakihan at mga katedral. Comparison will lead to pride as well kung ikaw ang nandun sa malaki. But here is the truth, my dear brothers and sisters. God never called you to compete. God is calling us to be faithful. Can we say amen to that? Hindi tayo tinawag ng Diyos na makipagkompetensya sa gawain ng iba. Kung nagtatagumpay sila, ang sabi ni Juan, walang biyayang hindi galing sa Diyos. Amen? Now, napakagaling ni John. Sa John 3:27, he recognized God's sovereignty. Ano sabi ni John? John replied,
A person can receive only what is given them from heaven. Ang tao ay tatanggap lamang ng mga bagay na ibinigay ng langit. Kaya kung ano man ang meron ang individual, huwag mong kainggitan. Kung ano man ang meron sa ibang ministry, huwag kang mainggit. Kasi meron ka rin naman na maaaring wala naman sila. Amen po ba? Dahil ang sabi ni Juan, walang tatanggapin ng tao na hindi galing sa langit. John responds with deep theological clarity. God is a sovereign God. And John reminded his disciples, every ministry is given by God. Can we say amen? Lahat ng ministeryo, Diyos ang nagbigay niyan. Kung iyan ay sa Diyos, bahala ang Diyos dyan. Kung iyan ay sa demonyo, bahala din ang Diyos dyan. Maaaring yung gawain ng mga masasama, katulad ni Nakibuloy, ng Iglesia ni Manalo, ng mga gawain ng dating daan, pinapayagan niya ng Diyos. Maging ang mga kulto, katulad ng Jehovah's Witness, katulad ng mga Mormons, pinapahintulutan niya ng Diyos kahit masama. Kasi po naalala niyo po ba yung parable of the wheat and the tares? The parable of the wheat and the tares. Kung naghahasik ang Diyos ng mabuting binhi, ang demonyo naghahasik din ng masamang binhi. Sabi ng mga servant, kasi sabay na sumibol yung binhing matuwid, mabuti, yung trigo at saka yung tares, yung mapanirang damo. Ang sabi ng mga servant, Amo, anong gagawin namin? Bubunutin namin yung mapanirang damo. Ano sabi nung master? No! Huwag ninyong bunutin kasi pag binunot ninyo, madadamay ang trigo. Pabayaan ninyo, darating ang pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, paghihiwalayin ng mga anghel ang trigo, paghihiwalayin ng anghel sa mga sa mga mapanirang damo. Pagdating ng araw na mag-harvest na, kukunin ng mapanirang damo, bibigkasin at itatapon sa apoy. At ang trigo ay iipunin at dadalahin sa barn ng Panginoon. And that speaks of judgment. Kaya why do we need to compare? Kung iyan ay sa Panginoon, lalo tayong nagkakasala. Kung iyan ay para sa Panginoon, at tayo nagkukumpara, tayo ang hindi nagiging matuwid. Tandaan, ang sabi ni John, a person can receive only what is given them from heaven. Every ministry is given by God, every opportunity is appointed by God, and every success is ordained by God. Kaya lagi lang dapat sagot sa biyaya ng Panginoon. Marami po ako nakakausap na pastor dito sa Winnipeg. At sila po'y nagbibigay ng compliment sa Unida Christian Church of Canada. Kasi po ang Unida Christian Church of Canada, biyaya ng ating Panginoon, we were able to establish churches dito sa Canada. At madalas ang tanong, paano nyo nagawa yon? Ang lagi lang namin sagot, sa biyaya ng Panginoon. Every success is ordained by God. Every opportunity for mission is appointed by God. And every ministry is given by God. And this reflects the doctrine of God's sovereignty. Can we say amen? Tandaan ninyo, nothing happens by accident. Not your role, not your influence, not your limitation, everything comes from God. Kaya, tanggalin ang kayabangan sa ating mga katawan. Kung may nagagawa man tayong matuwid, kung may nagagawa man tayo sa ministeryo, kung nasusunod man natin ang Panginoon, lahat ng iyon ay biyaya ng Diyos. Hindi sa galing ng pastor, hindi sa husay magsalita, lahat ng ito'y biyaya ng Diyos. Kahit ang pinakamahusay na speaker or eloquent pastor, pwedeng maging pipe kung loloobin ng Diyos.
Kahit po ang inyong lingkod, kung gusto ng Diyos na tumahimik bukas, hindi na ninyo maririnig ang tinig ng pag-asa. Lahat ng nangyayari, biyaya lang ng Diyos. And that is what John is declaring. Nung nagrereklamo yung mga alagad ni Juan, kasi sumisikat si Jesus eh. Mas sumisikat si Jesus kaysa kay John the Baptist. Ang sabi ng mga alagad ni John the Baptist, Lord, nauubusan tayo ng miyembro, pumupunta kay Jesus. Ang sabi ni John, walang biyaya, a person can receive only what is given them from heaven. Amen? If God gives it, you cannot boast in it. Pag ang Diyos ang nagbigay, huwag mong ipagyabang. Pag ang Diyos ang nagbigay para sa ministeryo at para sa iyo, huwag mong angkinin na ito'y dahil sa husay mo. And if God withholds it, you must trust Him in it. Ang Diyos ang nagbibigay, Diyos din ang pwedeng bumawi. Kaya kung binigyan ka ng Diyos, kung ano man yan, katiwala lang tayo. Take note, katiwala, hindi katiwaldas. Binigyan ka ng asawa, praise the Lord. Binigyan ka ng pamilya, praise the Lord. Binigyan ka ng ari-arian, take note, ari-arian lang yan. Katulad din yan ng Diyos-Diyosan. Kung naniniwala tayo na yung Diyos-Diyosan ay hindi tunay na Diyos, yung ari-arian ay hindi rin tunay na pag-aari. Iiwanan mong lahat yan, ang tunay na pag-aari ay ang Diyos. Kung saan, sa habang panahon after we die, we will be with Him. Yun ang tunay na kayamanan. Kaya sabi ng Bible what shall profit a man if the man gain the whole world and loses his soul? Amen? Now, tingnan po natin and let us look at the identity of the servant. Ipinakita po ito ni John sa verse 28 and 29. Po, when he say, sabi po ng, ano po nangyari? Sabi ni John, you yourselves, babasahin ko muna, verse 28 and 29. You yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but I am sent ahead of Him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens to him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. The joy is mine and it is now complete. Sabi ni John, I am not the Christ. I am not the Messiah. I am just a forerunner. And then John gives a beautiful illustration. Anong illustration ni John? Ang sabi ni John, the bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine. And it is now complete. Unawain natin. Ano pong ibig sabihin ito sa John 3:29? Ang sabi ni John, he described himself as the bridegroom, not the groom. Ano pong ibig sabihin nun? Or rather, John described himself not the groom, but he described himself as the friend of the groom. Naalala niyo po mga kapatid, yung groom, pag may kinakasal, may best man. Tama? Ano ginagawa ng best man? Siya po'y nakatayo lang sa tabi ng groom. Kung ano yung pangangailangan ng groom, tinutugunan ng best man. Tama? Ganon din naman yung mga bridesmaid. Ngayon, may maid of honor pa, kung ano-ano pa eh. So, yung bridesmaid, mag-a-attend sa pangangailangan ng bride. Tama po ba? Ngayon, dito, ang description ni John kay Jesus, Jesus is the groom. Kung pamilyar po kayo sa mga parable of the 10 virgins. Ano pong dinedepict ng parable of the 10 virgins? May mga birhen na naghihintay sa pagdating ng bridegroom. Sino yung darating na bridegroom? Si Jesus. Kanino ikakasal si Jesus? Sa kanyang bride. Sino yung kanyang bride? Ang church. That is what we believe. Kaya pagbalik ng Christ, ng Messiah, ikakasal ang church sa kanya.
That is how we anticipate and look at the future coming of Jesus. Ngayon, si John, nare-realize niya yung kanyang role. Hindi ako yung groom, hindi ako yung babalik, hindi ako yung ikakasal sa iglesia. Ako'y kaibigan ng groom. And what does the friend do? The friend rejoices when the groom arrives. Can we say amen? Yung mga forerunner, yung mga, anong tawag doon? Friend of the groom. Pag dumating na yung groom, palakpakan yung kanyang mga kaibigan. Sila po ang tagahawi. Naalala niyo po ba si Randy Santiago nung kanyang kasikatan? No, di ba? Yung may salamin na black na si Randy Santiago sa Philippines. Meron siyang tinatawag na Howie Boys. Yung Howie Boys na yun, sina Willie Revillame, sina Dennis Padilla, yan yung mga Howie Boys lang yan ni Randy Santiago. Taga-Howie ng crowd. Kasi pag darating si Randy Santiago, pinagkakaguluhan siya, hahawiin ng mga Howie Boys yung daanan ni Randy Santiago. Si John, ganun din. Kaya nire-recognize ni John, hindi ako yung groom. Tagahawi lang ako ng daan ng susunod sa akin. And he was referring to no other than but Jesus. Amen po ba mga kapatid? So, the problem in the ministry today, atong nakakalungkot, is this. Sa panahon natin, too many want to be the bridegroom. Maraming pastor gusto sila yung Kristo. Si Kiboloy nga eh. I am the Christ. I am the Son of God. Many today claim to be the bridegroom. Yung mga pastor na parabang hawak ng kanilang kamay ang kapangyarihan. Kung makapag-utos, gano'n na lang. Idinideclare, ipinopronounce, tinatalian ng demonyo at kung ano-ano pa na inaangking kapangyarihan na tanging ang mayroon ay si Kristo. Kaya pag yung pastor mo kung ano-anong pinaggagawang hocus-pocus, isa lang ibig sabihin nun, nag-aanyo at nagkukunwaring bridegroom. Yung mga patalsik ng patalsik, yung nagpapatumba ng mga tao, yung gumagawa kunwari ng himala, nang wala namang himala, puro kabulaanan. Eh kayo po, mga taga-JIL, total naman every Friday, meron kayong Jesus the Healer. Kung kayo po'y may isip lang, ito, hinahamon ko yung mga JIL, yung mga Pentecostal, yung mga naniniwala dyan sa mga miracle na yan. Kayo po, sandali pag-isipan ninyo. Pwede po bang humingi kayo, kaya di Villanueva, dyan kay Tess Daman, yung anak niya si Joel Villanueva, yung mga miyembro at pastor ng JIL, humingi lang kayo ng isang dokumentado na sinabi ng Diyos na may isang cancer dyan, instantaneous nung pinatungan ng kamay, gumaling. May sakit sa puso, instantaneous nung pinatungan ng kamay, nawala yung bara sa puso na inaangkin ng mga pastor niyong himala. Isa lang. Pero sa tagal nyo na sa ministeryo, wala naman kayong documented na ganun. Bulag na sinasabi nyo mga nakakakita, mga lumpong nakakalakad, puro kabulaanan lang yan. Because you are pretending to be the bridegroom and you are not. Turuan nawa tayo ni Juan. Ibaba natin ang ating mga sarili. Wala tayong kakayahan. Hindi tayo ang Panginoon. Hindi tayo si Jesus. When we are just called to be a friend, take note, the church belongs to Christ, not to us. Katiwala lang tayo. Wala tayong kapangyarihang mag-utos. Ni ang demonyo, wala kayong karapatang magtali. Nakagapos na nga eh, aalpasan nyo pa uli. Napakaraming bulaang pastor ngayon, nakakapangilabot. At ang nakakalungkot, nakaka-impluwensya ang mga bulaang pastor na ito. Kasi sila ang may platform.
Sila ang nasa telebisyon. Sila ay nasa politika. Senator pa nga ang isa. Pero grabe, congressman yung iba. Pero pag sinuri mo mga magnanakaw at mukhang salapi, and yet, nagtatago sa likod ng pagiging mga relihiyoso at pastor. Now, look at the central declaration of John. Sa John 3:30, ano sabi niya? He must become greater, I must become less. Kinuha ko yung NIV para mas maganda natin makita. Sabi dun sa King James kasi, he must increase and I must decrease. Gumagalaw na naman ho yung camera ko, paumanhin. Pero dito sa NIV, ginamit dyan, he must become greater, I must become less. Sa iba, he must increase, I must decrease. This is the heart of the passage. Notice the word must. Pag sinabing must, hindi ito optional. Hindi ito preference. This is a divine necessity. Kailangan ko. Kailangan niya. Dapat siyang ganon, dapat akong ganito. Ano ibig sabihin nun? Christ must become greater in our lives. Si Jesus ang dapat dakila sa ating mga buhay. Amen? Para mangyari yon, our pride must become smaller. Our self-exaltation must fade. Our desire for recognition must die. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na tinatawag, if you want to follow me, deny yourself, carry your cross, and follow me. Kapatid, ngayong umaga, ask yourself, is Christ increasing in my life? Or am I still trying to increase myself? And this can be applied saan? This applies to our preaching, sa pangangaral. Sino ba itinataas ng pangangaral mo? Ikaw? Sa ating paglilingkod, sa ating service. Bakit mo ginagawa yung service? Yung paglilingkod para maitaas ikaw? Sa ating mga relationships, sa ating araw na pamumuhay. Kailangan ang Panginoon ang maitaas. John 3:31-34, the one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. So dito po, nililinaw ni John na siya'y hindi galing sa itaas. He came from the earth. But there is one who comes from above. He who comes from above is above all. John is now pointing people to the one who comes from above. The focus shifts fully to Christ. And John gives us a high view of Jesus. Sabi ni John, Christ is from above. He is not earthly. Jesus is a heavenly person. And second, Christ is above all. He is supreme over all creation. Amen? Third, Christ speaks the word of God. And his message is divine truth. Pang-apat, John is also saying, Christ has the Spirit without measure. Unlike prophets, Jesus has the fullness of the Spirit. Now, ito ang second question. Why must Christ increase? Ang sagot, dahil He alone is worthy. He alone is a Savior. And He alone is Lord. Amen? Now, let us look at the authority of the Son. Mababasa natin yan sa sulat ni John chapter 3 verse 35. The Father loves the Son and has placed everything in His hand. Ano pinapakita nito? This shows the love of the Father for the Son.
the authority of Christ over all creation. The Father loves the Son, and the Son has placed everything in His hand. Everything is under Christ's authority. Tinuturo ni Juan, wala akong authority. Wala nga akong karapatang magtanggal ng kanyang ang tawag na sinelas o magtali ng kanyang sandalyas. Do you remember the word of John? Hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Everything is under Christ. Salvation, judgment, and eternal life. Everything is under Jesus. Amen? Now, ano ang final warning and promise? Sa John 3:36, huling talata, ang sabi ni John, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. This verse, mga kapatid, give us both. One, a promise. Believe in Christ equals eternal life. Warning, reject Christ equals God's wrath will remains. Amen? So let us notice, it does not say wrath will come. It says wrath remains. Ibig sabihin, kung wala ang Panginoong Hesukristo, antimano yung galit ng Diyos nasa atin na. Ang kaparusahan ng Diyos nasa atin na. Lahat tayo pupunta sa kapahamakan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya huwag mapahamak, bagkos may buhay na walang hanggan. Why? Because apart from Christ, we are already under condemnation. Amen? Now, to conclude our lesson for today, mga kapatid, John the Baptist teaches us something radical. Ano yun? Life is not about lifting yourself up. It is about lifting Christ up. Amen? True joy is found when Christ is exalted. True joy is found when self is humbled. And true joy is found when God is glorified. Imagine niyo yung spotlight on a stage. Our natural desire is to stand on the spotlight. Tama? But John teaches us, step out of the light and point to Christ. Because He only deserves to be seen. Can we say amen? Now, let us go for some reflection questions. One, in what areas of your life are you trying to increase yourself? Do you struggle with comparison or jealousy toward others? Is Christ truly increasing in your life daily? Are you pointing people to yourself or you are pointing them to Christ? And the last, have you truly believed in the Son for eternal life? Mga kapatid, let this be the prayer of our hearts. Lord, make me less so that you may be seen more. Because in the end, a life that exalts self will fade, but a life that exalts Christ will endure forever. Tayo po'y manalangin. Father, teach us the humility of John the Baptist. Guard our hearts from pride and comparison. Help us, Lord, to rejoice when Christ is exalted, even if we are forgotten. May it be true in our lives, Father, that Christ would increase and we would decrease. And for those who do not yet believe, draw them to your Son, that they may have eternal life. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.